tuluyan ng isusuka ni Daddy Frankie kung ito'y gumawa na naman ng mga hindi ikakabuti sa kanyang mga viewers o supporters. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga Daddy Frankie, alam naman natin na si Ansing marami ng mga nilabag na pang-uugali na ipinakita kay Daddy Frankie, na ito din ang isang naging dahilan kung bakit inaayawan niya at ayaw na ni Daddy Frankie makita si Ansing punto por punto. So alam naman natin na malaking impact ang kawalan ni Daddy Frankie kung tuloy-tuloy na kung gagawin uli ni Ansing yung kanyang mga ginagawa noon, na instead na sana tapos na ang bahay ni Oliver ngayon, napinding ito dahil po sa kanya. Alam naman natin mga ka-idol, na gusto sana ni Daddy Frankie na i-welcome lahat kung sinong bibisita kay Oliver. Kahit paano malaking impact at malaking angat po ito na makatulong kay Oliver punto por punto sa pangangailangan, lalong-lalo na mabuo ang bahay, tulong ng mga sponsors at pag-a-assist ni Daddy Frankie. So, gusto lang ni Daddy Frankie na baguhin ni Ansing ang kanyang mga nasanayang pang-ugali na hindi na makatao. Kasi napapansin ng karamihan, pati siya nadadamay. Dahil po sa kanyang mga animalyang hindi magandang pang-attitude na pinapakita. Even sa mga workers, lalo lang yung mga bisita, kung sino man po yung mga bisita. Kasi mahirap naman mga kailo kung pahayaan na lang ni Daddy Frankie si Ansing kung gagawin niya uli yung mga masasamang alam ni Daddy Frankie na hindi makakatulong para sa kanya. So, yun ang iniiwasan. Yun din ang naging dahilan mga ka-Daddy Frankie why na hindi muna pinapupunta si Ansing kung mag-aayos sila sa bahay ni Oliver, dahil po dyan nag-request ang mga sponsors na please Daddy Frankie, wag mo nang isama sa pagko-content mo si Ansing punto por punto na maging magaan man lang aming loob. Dahil kapag nakikita namin si Ansing, nako, tumataas ang aking BP. Ganun lang po dun mga ka-Daddy Frankie ang requested ng mga supporters ni Daddy Frankie. Kasi alam niyo mga ka-Daddy, si Daddy Frankie nadadamay din sa kanilang mga sa mga ginagawa ni Ansing. So si Ansing ngayon, hanggang tingin na lang ngayon. Hanggang kidhat na lang, yung ganon. Hanggang kidhat na lang si Ansing ngayon. Kasi as of now, bawal muna siya lumapit kay Daddy Frankie. Ang point lang naman ni Daddy Frankie, sana magbago si Ansing na para hindi tuluyan isuka siya punto por punto, na kahit paano kung matapos ang bahay ni Oliver, kung may sobra, ibibigay na lang sa kanya. Malay natin kung may tumulong pa sa kanya mga sponsors, kung makikita ng mga sponsor na may pagbabago at may nagbago kay Ansing punto por punto pagkatapos ng bahay. Lalong-lalo na marami nagalit kay Ansing dahil po sa mga kasagutan ng interviewer ng mga team Daddy Frankie na nagsabi na si Ansing natitira siya sa bahay ni Oliver. But kay Oliver, wala po yung problema. Kahit sino mga kapatid niya tumira sa bahay niya, walang problema. Ngayon, ang iniwasan ni Daddy Frankie yung mga supporters na baka magalit pati siya madamay. So alam naman natin mga ka-Daddy Frankie, yung point ni Daddy Frankie na wag naman sana idamay ang kanyang channel. Sometimes kung maisama si Ansing sa kanyang pagko-content, hindi naman ibig sabihin na mag-focus kay Ansing. At least kung may nagawa siyang kasalanan, humingi naman ito ng pagpatawad na mali niya dahil agad siyang naniwala na wala pang konfirmasyon sa mga kapatid ni Ansing na itayo ang bahay ni Oliver sa side at malapit kay Ansing punto por punto. Ganun po dun mga ka-idol, mga ka-Daddy Frankie ang nangyari. Simulat sa pool noon hanggang ngayon.
marami pa rin nagagalit at maraming naiinis kay Ansing dahil po sa pinapakitang pang-ugali na hindi na po makatarungan. Habang nga nagla-live ako kagabi about kay Ansing is grabe po mga ka-idol. Lahat na lang siguro ayaw ipagamit kay Ansing. CR, kwarto. Lagyan na lang ng CCTV daw. Tsaka yung pantry. Lagyan, si JJ na lang daw bahala sana ang maging in charge na humawak ng susi. Dahil nga wala nga silang tiwala kay Ansing sa pinapakita nito na nandun yung makirus ang kamay, nandoon yung attitude na hindi dapat siya pagkatiwalaan. Wag sana isisi kay Ansing, wag sana isisi kay Daddy Frankie kung anong naobserbahan ng mga viewers, mga sponsors. Kasi yun ang pinapakita ni Ansing sa mga sponsors, sa viewers, na ganun ang kanyang pang-uugali. Sabi pa nga nila, Ansing, wag tularan si Ansing. So abangan na lang po natin ngayon na simula ngayon na tuloy-tuloy na ang paggawa ng bahay ni Oliver punto por punto, maybe 2 weeks after, matatapos na po. Sana kung sino man ang bumisita kay Daddy Frankie, sana i-welcome na lang ni Ansing kung ingkis pumunta man dun sa bahay ni Oliver. Pero sa aking pananaw, malabo. Di ba sinabihan siya, hanggat nandito ako sa bahay ni Oliver, huwag kang lumapit sa akin. Yun lang naman po doon mga ka-idol yung point ni Kuya SMB na sana magbago na si Ansing, alang-alang man lang na may tumulong na mga sponsors at ma-provide at matugunan ang pangangailangan po niya. Halimbawa, ang CR, maayos. Ang kusina, nasabi niya tulo, maraming mga whatsoever na mga insekto. Matugunan, may mga sponsors. Kasi yung mga sponsors, hindi po yan maramot. Nagmamaramot lang po yan sa ngayon dahil nga sa pinapakitang pang-uugali ni Ansing punto por punto. Ganun na lang po doon. Tapos yung pang-uugali din ni Ansing, kailangan din ni Ansing matulog ng maaga kasi napapansin din mga sponsors na si Ansing hindi natutulog ng maaga. Hindi nga nila alam, makakatulog ba yan ng sapat na oras? Nakakatulog ba yan ng 8 hours a day? Dahil nakikita nila, stress si Ansing, mga ka-idol. Ganun lang po doon yung point ni ng karamihan na sana baguhin na para hindi siya ipagramutan, hindi siya ikadiri at hindi siya isuka kung sino mang taong nasa paligid niya. Again, sa mga bagong pasok sa ating premiere, don't forget to subscribe and share ng ating live stream, Kuya SMB Vlog. Kasi nag-live ako kagabi mga ka-idol ng 1 hour. Wala, hindi tayo na target to the point. Dahil po yung mga viewers natin, laging against kaya sa mga ginagawa talaga ni Ansing. Kahit si Ansing pagsilip kay Oliver, kay Daddy Frankie, bawal na rin. Kaya naman, mga silusa pala talaga yung mga viewers ni Daddy Frankie. Pati yung CR ni Ansing o ni Oliver, bawal gamitin ni Ansing. Dapat may barcode ang CR. May alarm. Ganun na po. So alam naman natin mga ka-idol na ako, gumagawa ako ng way na mapatawa yung mga viewers, na makalimutan mo yung mga nagawang hindi nakakaayos na sa mata ng mga viewers ni Daddy Frankie. Sabi pa nga nila, halabira. Halabira, birahin na si Ansing. Iuwi sa kanila. Ang gusto nga nila mga ka-Daddy Frankie na lagyan na lang ng bakod. Kahit pa paano hindi makalapit siya. Hindi talaga maiwasan yan mga ka-idol na hindi makalapit si Ansing. Alam mo naman paan ni Ansing. Mabilis pa sa kalabaw ang paan ni Ansing. So, kayo talaga. So, ganun talaga. Ganun talaga mga ka-Daddy Frankie. Na di talaga maiwasan, pupunta yan. Hindi lang yan nakapunta ngayon kay Oliver dahil nandyan si Daddy Frankie. Pero kung wala si Daddy Frankie, baka nandun na yun. Yun lang naman ang hanggat nandyan si Daddy Frankie nagtatrabaho na mapagpatuloy, ang bahay ni Oliver, bawal si Ansing pumunta doon. Kung hapon, umuwi inanak ko, dapat tanungin si Oliver, pupunta ba dito si Ansing?
So, wala din naman problema kay Oliver po yun. But yung mga supporters, yung naan mo namang problema, baka gamitin lang din at pagsamantalahan ni Ansing yung kahinaan ni Oliver, mga ka-idol. Ah, yun ang iniiwasan kasi marami din naaawa kay Oliver. Maraming naaawa actually kay Oliver na di si Oliver nadadamay tuloy dahil sa issue niya sa kagagawa ni Ansing na hindi man dapat karapat dapat. Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe sa YouTube channel ko yung SMB Vlog. Sinsya na kayo makailo kung hindi ako nakapag-live kanina. Una ang ngipin ni SMB sa katatawa kagabi. Ito. Kamukha ko na tuloy dito si Bayani Agbayani. Hindi ko alam kung sinong kamukha, si Bulro ko ba or si... Pero ang mga isisingit lang natin tanong, ang kamukha ko daw si yung action star, sino ba yun? Del Rosario. Yun daw kamukha ko. Maraming nagsasabi kong nasa labas ako. May kahawig daw kay Del Rosario. Yung action star. I don't know kung sinong pangalan nun, ano. Ayun po ang sabi nila. Anyway, we go back to our content. So ganun po mga kailo, kapag ipagpapatuloy na yung kanyang mga ginagawa na kung sino mang pumunta kay Oliver na kanya ganun at pang-attitude, ang kanyang ipapakita, naku, baka iligwak na siya ni Daddy Frankie. Dapat i-welcome, magpa-respeto din. Kasi hindi talaga maiwasan, lalo kung matapos ang bahay ni Oliver na walang may bibisita. Naku, maraming bibisita po dyan mga ka-idol. Marami po dyan kasi marami nagmamahal kay Oliver. Kung marami nagmamahal kay Nida, mas marami nagmamahal kay Oliver. Dahil bakit SMB? Dahil simulat sa puno na nakilala ni Daddy Frankie, sinubaybayan nila yan. Hanggang sa ngayon na naging medyo okay na si Oliver, tumaba na ng malaking pagbabago. Sinubaybayan na ng mga supporters, sponsors. Kaya, doon natin masusukat na marami nagmamahal kay Oliver at nagpapasalamat ng buong buo kay Daddy Frankie. Dahil sa nagawa at ginawa ni Daddy Frankie, sa tulong ni BPM, naging tao si Oliver, mga ka-idol. Kasi alam naman natin mga ka-idol, yung mga supporters natin sa different continent of this world. Yung mga English talaga, naku SMB, nahawaan ka na ni Sir JJ. Sa iba't the different continent of this world, marami sumusuporta kay Daddy Frankie. Pati kay Kuya SMB rin. O palakpakan natin. O sabayan kiss. Adibaw ng malaom-laom. So ganun po ganun talaga mga ka-Daddy's Frankie, yung point na kapag hindi mabago ni Ansing kanyang pang-uugali, baka tuloy siyang isuka ni Daddy Frankie punto por punto. Kasi unang-una, kasi nadadamay siya nadadamay. Kaya sabi nga na wag nang ipakita si Ansing sa camera kay Oliver na at kay Gigi i-focus. Para good vibes, Kasi noon daw pag si Ansing kasama ni Daddy Frankie, stress, toxic, puro lang hingi-hingi ang pero si Oliver, good, si JJ pala, good vibes. Gusto ng mga support sponsor, good vibes, good vibes. Even me. Ayoko naman talaga yung makakasama ko at stress na stress ako. Ayoko. Kapag toxic na kasama ng isang tao, may iwas na po tayo doon. Di ba? Ganun lang po doon, O doon tayo sa good vibes kung saan nagbibigay sa atin ng ligaya at saya. Punto por punto. Sagrado at pulido. Kaya para, di ba sabi pa nga, life is short. Dapat mag-i-enjoy mo ang araw-araw na lumilipas. Na ikay, kapiling mo pa at nararamdaman mo pa ang simoy ng hangin at nahahawakan mo pa ang mundo. Kasi sabi pa nga ng aking kanunuan, kapag ang ating hiniram na buhay, kunin na ng ating Panginoong Diyos, wala na. Hanggang doon na lang ang ating buhay. Yan ang tinatawag na end of this world. Isimbi, hindi ka na lang nagpastor.
Ay, bawal doon ang pastor sa comedy. Seryoso. ah, so yun po mga ka-idol. Actually mga ka-idol, nangarap si Chris maging anchor, journalist. Kaya lang, hindi kaya eh. Kaya yan, gumawa si KSMB ng channel para kahit paano matugunan ang kanyang kagustuhan na maging anchor at maging DJ. Ah, kahit kahit feeling lang tayo as a DJ, pero at least na-experience ko. Paano maging DJ, magsalita ng maraming viewers, paano magsalita ng na-enjoy ang mga manunood. Well, balik na tayo mga kaidol sa ating content. Totoo po yun mga kaidol, in case any vlogger, kasi kapag, example, may blessings na yan ang bahay ni Oliver matapos na, siguro may mga vloggers siyang pumunta, baka si BPM pupunta po dyan, surely ako niyan kasi malapit lang din naman. So, yung po mga ka-idol, sana baguhin ni Ansing ang kanyang pang-uugali. Dahil kung makakita ng maganda. Halimbawa, pupunta doon si Okray. So, alam naman natin si Okray na medyo ma-arty. Ma-arty yung pa-social effect. O hindi naman, yung pa-social effect ba, yung Okray ba, yung maarte, galawang maarte ba? Hindi ko sabihin na maarte si Okray, yung galawang maarte. O baka maging matipuhan ni Ansing. O yari na. So ayan pong iniiwasan. So we welcome. Kung paano si Daddy Frankie mag-welcome sa mga bisita, sana ganun din magiging pamilya ni Oliver saka yung mga beneficiary. Kasi sila ang pinapriority ni Daddy Frankie na matugunan ang kanilang pangangailangan. Punto por punto. So ganun na lang po dun mga ka-idol. Kasi ang pinoproblema sa lahat ng mga naging content ni Daddy Frankie, nasira lang si Daddy Frankie through sa pangalan ni Ansing na maraming mga senior citizen sinugod sa hospital. Sabi ko nga during our live lagi na kapag if you are high BP, mataas ang yung BP, naku, bago kayo manood kay Daddy Frankie premiere o in-upload na video, si Ansing ang karakter, naku, mag-side na lang kayo ng BP. Sabi nga nila, ay naku, SMB, hindi na nga ako nanonood kapag si Ansing ang content. Yun po, ang sabi ng karakter. Kaya siguro, yun ang naging dahilan kung bakit tinatago ni Daddy Frank at hindi sinasama sa pagkakamera ang pagmumukha ni SMB tuloy Ansing. So, yun po, mga ka-Daddy Frankie, na sana naman na baguhin kasi si Daddy Frankie ginagawa naman niya ang lahat para makatulong sa ibang tao. Sana ganun din ang mga natulungan. Dapat ma-appreciate lahat kung ano mga naitulong ni Daddy Frankie. Huwag magkwenta. Ganun po. Kasi ang iba dyan, magswerte nyo nga Ansing. Actually, Ansing, mga kaid, mas maraming bigyan pa ng bahay kaysa kay Oliver. But dahil sa pagmamahal ni Daddy Frankie, na nakitaan gusto ni Daddy Frankie mabigyan ng bagadang buhay, mabigyan ng bagadang kinabukasan si Oliver, na gusto ni Daddy Frankie kung ano ang nasa plano niya noon bago yung alagaan si Oliver, tatapusin niya po yun, punto por punto. Maraming mga kaidol, alam yung mga kaidol, maraming walang bahay ngayon. Totoo, may mga anak, iniwanan ng asawa dahil sa kahirapan. Sabi ko nga sa iba, na wag na kayong mag-asawa, isipin niyo muna kung kaya yung i-provides kung in case magbuo kayo ng isang pamilya. Kasi yun din ang problema ng lipunan ng ating bansa. Akala nila masarap yung may kapartner. Yes, nandun masarap kasi nandun yung love eh. Umiiral ang love. May after ang love, ngayon, nagpusot dahil sa love, ang product ay sexuality. Ising sex, naganahan, sige halabira. Naka-4 na anak. Dahil okay lang sana kung manager sila lahat po, both manager. Mas mataas ang sahod. However, below minimum lang. Kakayanin kaya ng mga, mamahalin pa na mahal yan ngayon, mga gastusin mga ka-idol. Yung ganun po. Kaya sa SEB ngayon, still single.
Kasi iniiwasan ang mga gastusin agad. Talaga ba? Hindi, just lang. Oo. Totoo po yun, Kaya why si Ans, huwag tayo magtaka kung bakit mahirap si Ansing. So, malaki talagang impact talaga na may isang ballpoint man na nakilala ni Daddy Frankie. Na si ballpoint man will the key naging susi na matulungan si Oliver punto for punto. Kasi ang iba parang dinididman na lang. O sana the family of Oliver o kung okay na yung banda sa blessings, sana magpasalamat kayo kay BPM. Huwag niyo i-bypass si BPM kasi si BPM ballpoint man ang naging susi, naging daan na maging tao si Oliver na ginawa yung hayop noon. Yeah, right? Yes po, magpasalamat po sila kay ballpoint man dahil si ballpoint man ang naging daan talaga. And of course, sa mga naging nagawa ni Daddy Frankie, di ba? Hindi si Daddy, pabuti na lang si Daddy Frankie hindi nagwo-work sa DSWD. Kung nag-work si Daddy Frankie sa DSWD, naku, hanggang 3 bigay lang yan ng assistant, ligwak na. Hindi na, okay, natulungan ka na. May iba na naman, di ba? Hindi ganon si Daddy Frankie, mga ka-idol. Tutulungan ka hanggat kaya niya at gumaling ka. Hindi ka iiwan sa iri hanggat hindi ka okay sa alright. Ganun lang po doon mga ka-idol. Again, maraming salamat sa mga laging nanonood sa aking mga videos. Malaking impact na po yun. Kiss naman sa inyong lahat. Di ba na malaom-laom? Lalo kung mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga lupalop ng kontinente. Miguel Abshara. Magkaisa, magtulungan para maging pulido ang Daddy's Frankie community sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, pak na pak, and full na full. Have a good weekend sa lahat. Happy Sunday. And of course, bago po natin mag-end, happy birthday sa mga magbi-birthday ngayon. Happy Mansari sa mga nagmamansari ngayon, sa mga bagong juwa ng mga senior. And of course, happy anniversary po. Sa mga nag-anniversary ng gold anniversary, silver anniversary, congratulations. And then, sa mga lagi nanonood sa akin, sa mga nandyan, hindi ko na po yung isa-isahin, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Hanggang dito na lang muna tayo dahil ang aking ngipin ay ngipin talaga. Hanggang sa muli. God bless. Mabuhay tayong lahat, guys. Love you. Miguel Abshara muna, the Pure Hearts, and under of Michelle Japena. And of course, ang aking mga kaibigang vloggers, hindi ko na po isa-isahin, Miguel Abshara. Good luck sa atin dito sa social media. Mabuhay tayong lahat. And love you all, guys. Bye-bye.